Hi guys, Ira here, and today i-share ko sa inyo yung aking experience sa Como Digital Bank. So if you don't know, Como is under East West Bank. And alam nyo ba na wala na ako ng pera last December? So if hindi nyo ako kilala, ako si Ira. And currently, nandito ako nag-aaral sa Korea. So, bago ako pumunta ng Korea, yung emergency fund ko, nilagay ko siya sa Como East West Bank. And then, sobrang trusted ko yung Como kasi nga, nag-earn ako doon. They promised 4 to 6% interest annually. So, doon ko nilagay para habang, syempre, emergency fund, hindi ko siya pwedeng ipautang, hindi ko siya pwedeng ilagay kung saan. So, nasa Como ko lang siya para in case na may mangyari, may makukuha ako. But you know what? What happened? So, since na lumipad nga ako pa Korea, yung pera ko nasa bangko lang siya, nasa Como, gano'n. Pero may card naman ako, may online banking naman ako, so namo-monitor ko siya. But then, something happened. So, last December, kasi nagpalit ako ng phone and then nawala din yung SIM card ko. So, hindi ko na-access yung aking Como account. So, ang nangyari, hindi ko na-check. Then, yung friend ko, may utang siya sa akin. Sabi ko sa kanya, isend mo na lang sa Como ko. Pero, nung January, pag-uwi ko ng Pinas for 1 week vacation, chinek ko yung account ko kasi titignan ko sana kung magkano na yung na-earn, ganon. Pag-check ko, my goodness, a day before I flew back to Korea, nakita ko yung bank account ko, wala na yung pera ko. Like, nawalan ako ng pera December 21, 22, 23, 24, 25. Basta, yung days na yon, 3 consecutive days na wala yung pera ko. And sobra akong nanlumo and nalungkot. The next day, because it was Sunday, then the next day, pumunta talaga ako sa East West. Ngayon, pagpunta ko sa East West Bank, wala sila sa aking binigay na information or hindi nila ako in-assist because they told me na kailangan ko daw na ma-email sa Como customer service kasi magkaiba daw yon. Ngayon, medyo na-disappoint ako kasi nga, I went to their branch para magpa-assist pero yun nga, kailangan ko daw mag-email. So what I did, I followed their instruction and I also checked from the groups. Pero ngayon, kahit sa group ng Como, yung Como community sa Facebook, may nagpakilala sa akin na nagtatrabaho daw siya sa Como. And my goodness, she provided me an email account and then parang maifi-fill out ka doon. But girl, hindi siya totoo. It's a big scam. So, ngayon, nag-search ako sa Google, chinek ko kung ano ba talaga yung Como email address or yung customer service nila and ilalagay ko siya dito. And then, ngayon, doon ako nag-message sa kanila. Kasi nga, nandito na ako sa Korea, so hindi ko na sila matatawagan. Like, meron naman sigurong hotline, but it will cost a lot of money. So, what I did is I emailed them, and then when I emailed, they provided me the form for dispute, and then I filled it out. So, December ako nawalan, and then January ako nag-file ng dispute, and then February wala pa din silang reply. Sabi nila, in review pa daw. So, pinatawagan ko siya dun sa girlfriend ng kapatid ko. And then, nung tinawagan ng girlfriend ng kapatid ko, naging okay naman. Pero, sabi nila, it will take 60 days daw, ganyan. So, sabi ko, mag-aantay na lang ako. But, at the back of my mind, it feels like, parang wala nang pag-asa. Pero sobrang nanghihinayang ako dun sa pera ko. Hindi siya maliit. Oh my goodness. Pero hindi rin siya naman malaki. Pero syempre 'di ba, pag pinaghirapan mo 'yan. So I waited and I waited. I followed up. Like I sent a follow-up and then fortunately ngayong April 15, 15 or 11, ganun. Pag-check ko ng account ko ulit, ayun na nakita ko binalik na nila yung aking pera. Nakakatuwa lang kasi talagang parang nawalan na ako ng pag-asa, kasi January ko pa siya finaled, February, March, April. Pero good thing is that nag-respond sila and then ayun, nakuha ko yung pera ko buong-buo. And then ang advice nila sa akin is to block my account, my Como card account. Tama ba? Hindi, not the account, but they advised me to block my card para mag-generate sa kanila na yung account na yon ay nagkaroon ng problema. Naman natin pag December, 'di ba? Since tagsaan talaga yung mga scammer, yung mga nakawan. So, I was a victim of that scam.
And okay naman, masasabi ko na Como it has a good customer service since they give my money back, and also though they responded like 2 to 3 months from the time I filed my dispute, but still good. So ngayon, what you need to do, for example, mawawalan kayo ng pera, you have to report it as soon as possible. Like, report it sa kanilang email, and then you have to fill out the form, and then mag-wait kayo. Kapag hindi kayo nire-replyan, please do some follow-up, and kung nasa Pinas naman kayo, do some phone calls and ask them, gano'n. And so far, I will still be using my Como account. Siguro hindi na lang sa mga online, I don't know, but I will still trust Como since malaki nga yung interest nila. So yun, I hope this helps. Thank you guys for watching. Bye, and please subscribe.